Happy Lord's Day, brothers and sisters. Nais ko po kayong i-welcome sa ating kauna-unahang House Church Worship Service sa Oriental, Mindoro. Pagbati po mula dito sa Tagaytay City. Tayo pong lahat ay magstayo at sisimulan na po natin ang ating pagsamba. Sasamahan po tayo ni Sister Archie para po sa isang pambungad na panalangin. Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ay magsitayo at ating damahin ang presensya ng ating Panginoong Hesus. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po dahil Ikaw ay buhay. At sa umagang ito, dalangin namin na ihanda niyo po ang aming mga puso, kaluluwa at espiritu, maging ang aming katawang lupa upang sa inyo ay buong buo na kami ay sumamba sa inyo sa espiritu at katotohanan. Dalangin namin, Panginoon, ang aming mga attention ngayon ay tunay nga pong buo, Panginoon, sa aming pagsamba. At nawa po ang bawat isa sa amin ay madama ang inyong banal na presensya, ang iyong paggawa at pagkumpas sa bawat isa. Nawa po sa aming pagpapatuloy ng aming pagsamba ngayong umaga, nawa po, Panginoon, ay ang aming mga spiritual hearts and spiritual ears, Panginoon, ay inyong bubuksan upang kami ay makatanggap ng inyong banal na pagpapala sa pamamagitan ng inyong banal na salita at sa pamamagitan, Panginoon, ng paggawa mo sa aming harapan, sa aming likuran, sa lahat ng aming nasasakupan. Dalin mo kami, Panginoon, sa banal mong presensya. At sa umagang ito, hinihiling namin, Panginoon, ang aming pakikinig, Panginoon, na iyong banal na salita ay tunay nga pong tumimo sa aming mga puso at magamit namin, mai-apply namin, Panginoon, hindi sa dami ng aming narinig, kundi, Panginoon, sa mga salitang inyong bibitawan, Panginoon, ay tunay nga pong aming mai-apply ang lahat ng ito sa aming paglalakbay patungo sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay dalangin namin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po, Sister Archie, sa isang napakagandang panalangin. Manatili po tayong nakatayo para po sa ating pambungad na awitan para sa Panginoon. Ihanda po natin ang ating mga puso. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon.
Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y purihin ka, Panginoong Jesus. Ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sa habang panahon, ako ay sasamba, aking Sa'yo ako ay laging sasamba, papupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa'yo, Diyos. Panginoon, sa'yo ako ay laging sasamba, papupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa'yo, Purihin ka, Panginoong Jesus. ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sa habang panahon, ako ay Purihin sasamba. ka, Panginoong Jesus. Sa buhay Ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus. sa habang panahon, ako ay sasamba, aking Sa habang panahon, sa habang panahon, ako ay sasamba, aking panahon. sa habang panahon, ako ay sasamba, aking Diyos. Manatili po tayong nakatayo, itaas po natin ang ating mga kanang kamay at sabay-sabay po nating sabihin ang salita ng Diyos. Nagliligtas. Ang salita ng Diyos. Nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos. Nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos. Nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos, nagpapala. Sabay-sabay po nating sabihin tonight,
I receive the blessings in the Word. Ulitin po natin, tonight, I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, Amen and Amen. Manatili po tayo nakatayo para po sa pagbasa ng mga salita ng Diyos. Ang atin pong pag-aaralan ngayong umaga ay atin pong kinuha sa aklat ng Mateo, Kabanata 28, talata 18 hanggang 20. Babasahin ko po muna sa English. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age." Basahin po natin sa Tagalog. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo." Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sapagkat sinapit po namin ang araw ng linggo. Ito po ang araw ng pagsamba. At salamat po sa bawat kapatiran sa Mindoro na nagkakatipon-tipon ngayon upang pagsalu-saluhan ang iyong mga salita. Tunay nga po, Panginoon, na ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay na kanilang kinakain o sa pagkain na aming tinatanggap, kundi sa bawat salitang nagmumula sa inyong bibig, Panginoon. Ito po ang aming kalakasan. Lord, bigyan niyo po kami ng bukas na puso at bukas na tenga na handang tumanggap at lumakad sa iyong mga salita. Ito pong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Bago po tayong maupo, pakiyakap po ang inyong mga katabi at pakisabi sa Kanya, kasama natin ang Panginoon. Kamayan din po natin ang ating mga katabi. Patiin po natin ng Happy Lord's Day. Salamat sa Diyos at maaari na po tayong maupo. Salamat po sa Lord at sisimulan na po natin ang ating pag-aaral. Naniniwala ba kayo sa forever? Sa ulat po ni Ivan Mayrina noong GMA7 noong taong 2018 ay ipinapakita niya na dumadami na po ang bilang ng mga Pilipinong hindi na naniniwala sa forever. Ayon sa datos mula sa PSA, ang bilang daw ng mga lalaki at babae na nakikipaghiwalay sa kanilang asawa ay tumaas ng 36% mula 893,167 noong 2010 papunta sa 1,211,216 noong 2015. Ayon po kay Andrea Lauser, mababa pa daw ang bilang na yan kung tutuusin dahil dito sa Pilipinas ay hindi pa legal ang divorce. Kung mayroon pong 1.2 million na mag-asawang naghiwalay noong taong 2015, nangangahulugan lamang na libo-libong pamilya ngayon ang nawasak at libo-libong mga kabataan ngayon ang bunga ng isang broken family. And this is a sad news. Now, hindi po tayo narito upang husgahan ang mga taong nakaranas ng bagay na ito. Ang church po ay itinatag ng Panginoon upang i-encourage ang mga nakaranas nito at upang ipakilala ang Diyos na kayang magkumpuni ng ating mga buhay. Subalit ang datos po na ating binasa ay nagpapakita po ng isang bagay. Pinapakita lamang nito na mayroon po tayong kaaway na hindi nakikita na gagawin ng lahat upang wasakin ang pamilya. Meron po tayong enemy, meron po tayong kalaban
Meron po tayong kaaway na galit sa pamilya, ayaw sa pamilya, at hindi niya gusto na ang pamilya ay buo at nagkakabuklod-buklod. Medyo na-curious po ako kung ano ang dahilan kung bakit naghihiwalay ang maraming mag-asawa. At heto po ang aking natuklasan. Ayon po kay Margot Galang, may 4 na dahilan kung bakit nagkakaroon ng hiwalayan sa Pilipinas. Una, financial problems o problema sa pananalapi. Siguro pangako nung asawang lalaki, pag ako na pangasawa mo, hindi ka na maghihirap. Pero kabaliktaran yung nangyari at maaaring naging dahilan nito upang sila ay magkahiwalay. Pangalawang dahilan ay lack of communication, kakulangan ng pag-uusap. Nagsasama, pero hindi ini-enjoy ang isa't isa, pinitiis na lamang at hindi na nga nag-uusap ng puso sa puso. Pangatlo ay infidelity o pagtataksil. Ito po yung tinatawag na sumakabilang bahay ang asawa. At hindi na po kailangan ng mahabang paliwanag dito sapagkat alam na natin itong lahat. Pang-apat po ay yung tinatawag na domestic violence o pananakit sa asawa. Ito po ay hindi lamang pisikal, kasama na rin yung mga nabibitawang salita na pwedeng sumugat sa damdamin ng asawa kagaya ng wala kang kwenta, bobo ka, o di naman kaya ay wala kang pinag-aralan. So yung mga ganyan po mga salita ay pwedeng makasakit sa damdamin ng ating asawa. Ako po ay hindi expert. Hindi rin po ako therapist. At marami pa akong hindi alam bilang isang batang may asawa na. Ngunit bilang isang pastor at bilang saksi sa buhay ng aking mga magulang, na kamakailan ay ipinagdiwang ang kanilang 50th wedding anniversary, wala pong ibang sikreto sa matatag na pamilya at matiwasay na pagsasama kundi ang Panginoong Jesus. Hindi po banding ang ultimate solution. Hindi rin gala at pamamasyal. Bagaman maganda ang mga ito, hindi rin po material na bagay. Ang ultimate solution sa matatag na pamilya ay walang iba kundi ang pagkakilala ng pamilya sa Panginoong Jesus. Unity in Christ is the key to strong families. Napakaganda po ng isang Anabaptist proverb na ganito po ang pagkakasabi. The family that works together, eats together, and prays together, stays together. Ang presensya ng Panginoong Jesus ang magpapatibay sa ating mga pamilya. At yan po ang dahilan kung bakit ang pamagat ng mensahe na atin pong pag-aaralan ngayong gabi o ngayong umaga ay tinawag po nating ang pamilyang united in Christ. Sa Biblia po ay makikita po natin ang isang paraan kung papaano magiging united in Christ ang isang pamilya. Ang uniting ito ay nakaugat sa pagpapanibago ng ating kaisipan patungkol sa konseptong church. Meron po akong tanong sa bawat isang narito. Kapag pumasok sa isip natin ang salitang church, anong larawan agad ang nasagi sa isip natin? Pag-isipan po natin, yung word na church, pag ito ay pumasok sa isip natin, ano yung unang bumabangga o sumasagi sa kaisipan nating lahat? Excuse me po. Marahil kapag church ang pag-uusapan, ang mga larawang ito ang sumasagi sa isip natin. Maaaring katedral. Pag sinabing church, maaaring pumapasok sa isip natin ay isang parokya. Yan po ang simbahan dito sa Tagaytay. Maaaring kapag sinabing church, pumapasok sa isip natin ay kapilya. Diyan po kinasal ang aking kapatid. At pang-apat, maaring kapag sinabing church ay pumapasok sa isip natin ang isang relihiyon, kagaya po na nakikita ninyo sa larawan. Bagaman maganda po ang mga gusali na aking pinakita, hindi po natin pwedeng sabihin ng tahasan na ang gusaling panrelihiyon lamang ang tunay na church o simbahan. Di po natin pwedeng
gamiting argumento na ang gusali ay siyang simbahan, siyang church. Dahil ang simbahan po, sa tunay na diwa nito ay hindi po gusali. Hindi po ito lugar na pinupuntahan. Ang simbahan o ang church ay walang iba kundi ang pamilya ng Diyos. Ang church po ay nagmula sa salitang Kyriake o Ikia na ang orihinal na kahulugan ay angkan ng Diyos. So the church is the family of God. Ikaw at ako na bayan ng Diyos ang tunay na simbahan. Kaya kahit na nasa labas tayo ng isang gusali o wala tayo sa loob ng isang magandang katedral at sabihin natin na nagpe-prayer meeting tayo sa ilalim ng puno ng mangga o di naman kaya ay nag-aaral tayo ng salita ng Diyos sa tabing ilog, masasabi po natin na nandun ang church. Dahil ang church nga ay ang pamilya ng Diyos. Kung nasaan ka, kung nasaan tayo, nandoon ang church. Kaya hindi po natin pwedeng ikulong ang konsepto ng simbahan sa pagtitipon sa loob lang ng gusali. Kaya kayo na mga nasa bahay ngayon na nagtitipon-tipon, katabi ninyo yung kapatiran, kahit wala pa tayong isang gusaling simbahan dyan sa Mindoro, nais kong sabihin, kayo ang simbahan, kayo ang church, sapagkat ang church ay ang angkan ng Diyos. Isang bagay po ang matutuklasan natin na sinasabi ng history o kasaysayan. Makikita po natin na nung unang panahon, madalas na magtipon ang mga Kristiyano hindi po sa katedral o kapilya, kundi sa isang bahay. Nung unang panahon, ang simbahan ay madalas na nasa loob ng isang bahay. Tingnan po natin sandali ko anong sinasabi ng kasaysayan patungkol sa simbahan. Una, sinasabi po ng kasaysayan na walang simbahan o gusaling sambahan, katedral, o pook na dalanginan ang mga Kristiyano noong unang panahon. Ang unang 700 na taon ng Kristyanismo ay walang building. Pangalawa, excuse me po. For the first 3 centuries of its existence, the church met mainly in homes. Pangatlo, the New Testament shows that the first century households function as congregating centers for the followers of Jesus. Napakalinaw po ng sinasabi ng kasaysayan na ang mga naunang Kristiyano ay nagkakatipon-tipon po sa loob ng isang tahanan, kagaya po ng ginagawa ninyo. Ang ganda nga po ng sinabi dun sa unang binasa natin na ang sabi doon, yung unang 700 na pagtitipon ng mga Kristiyano, hindi po nila naisip na magpatayo ng building. Bagkus, pinili nila na magtipon-tipon sa loob ng mga tahanan. Kaya mga kapatid, ang ginagawa po ninyong pagsamba sa loob ng tahanan ay pagtulad sa mga ginawa ng mga Kristiyano noong unang siglo. In short, disenyo po ng Diyos ang tahanan na maging simbahan. Kaya po may pagpapala ang inyong ginagawa ng inyong tahanan ay ginagamit ninyo bilang isang sentro ng pagsamba. Ini-invite ninyo yung inyong mga kapitbahay upang sila ay makapakinig ng salita ng Diyos. Kaya po, ibang-iba yung pananaw ng tao ngayon kaysa sa mga Kristiyano nung araw. Kasi sa panahon natin ngayon, masasabi mo lang na may simbahan kapag mayroon kang building. Pero nung unang panahon, hindi pumasok sa isip ng mga Kristiyano na dapat may building para masabing may simbahan. Hindi po natin sinasabing masama ang gusali. Pero kahit wala pang gusali, walang dahilan para hindi tayo magtipon-tipon. Dahil ang mga unang Kristiyano, nagkatipon sila sa loob ng tahanan. Now, tingnan naman natin kung anong sinasabi ng Biblia patungkol sa pagtitipong Kristiyano nung unang panahon.
Tingnan natin ang Gawa chapter 2 verses 1 and 2. Excuse me po. Pagdating ng araw ng Pentecostes, nagtipon silang lahat sa isang bahay. Habang nagtitipon sila, bigla na lang silang nakarinig ng ugong mula sa langit, na katulad ng malakas na hangin. At puro ugong na lang ang kanilang narinig sa bahay na kanilang pinagtitipunan. Sa mga talata pong ito, makikita po natin yung birthday ng simbahan. Ito po yung araw na kung saan bumaba po ang Holy Spirit at nabuo ang simbahan. Pansinin po ninyo, ang simbahan po ay isinilang sa bahay. Nagpulong-pulong yung mga Kristiyano sa loob ng tahanan. Ganda po ng sinabi sa Gawa, chapter 2, verse 46. Ang sabi doon, araw-araw nagtipon sila sa templo at naghati-hati ng tinapay sa kanilang bahay. Ano po kaya ang tinutukoy na paghahati-hati ng tinapay? Yan po yung isinasagawa natin ngayon na Holy Communion o pagtanggap ng komunyon. Pansinin po ninyo, noong unang panahon, ito po ay isinagawa sa mga tahanan. Kaya ang simbahan talaga noong unang panahon, nasa loob po ng tahanan. Kaya wag po sana nating isipin na ang ginagawa ninyo sa loob ng bahay ay parang hindi talaga totoong simbahan. Naiintindihan natin yung ganung takbo ng isip. Pero hindi pala yun yung tugma o yung tamang pag-iisip patungkol sa simbahan dahil ang simbahan nga ay tayo, ikaw at ako. We are the church. Kung nasaan ang mga anak ng Diyos, na andoon ang simbahan. Kaya yung ginagawa ninyong pagtitipon-tipon sa loob ng inyong tahanan, yan ay isang uri ng simbahan. Sabi po ng Gawa 2020, alam din ninyo na wala akong inilihim sa inyo sa aking pagtuturo tungkol sa mga bagay na para sa inyong ikabubuti na itinuro ko sa publiko at sa bahay-bahay. Nangyayari ito ngayon sa ating ginagawang house church dahil tayo ay nagtitipon sa ating mga bahay at merong pagtuturong nangyayari. Tingnan po natin ang mga taga-Roma, yung mga Kristiyano sa Roma, kung saan po sila nagkakatipon. Ang sabi sa Roma 16 verse 5, ikumusta rin niyo ako sa mga mananampalatayang nagtitipon sa kanilang tahanan. So yun daw mga Kristiyano sa Roma ay doon nagtitipon-tipon sa kanilang tahanan. Tingnan naman natin ang lugar ng Korinto. Ang sabi dito, kinakamusta kayo ng mga mananampalataya sa lalawigan ng Asya. Kinukumusta rin kayo ni na Aquila at Priscilla at ng mga mananampalatayang nagtitipon sa kanilang tahanan dahil pareho kayong nasa Panginoon. So yun daw mga Kristiyano ay nagtitipon sa tahanan ni Aquila at ni Priscilla. Maaring nagtitipon kayo ngayon sa bahay ni Ate Regina, Teacher Rose, ni Kuya Eli. So, nagagaya natin yung nangyayari nung araw. Kasi nung unang panahon, nagtitipon sila sa bahay ng mag-asawang Aquila at Priscilla. Tingnan natin ang Kolosas. Ang sabi dito ni Pablo, ikamusta niyo ako sa mga kapatid sa Laodicea, ganoon din kay Nympha at sa mga mananampalataya na nagtitipon sa bahay niya. So, meron daw pagsamba. Meron daw pagtitipon na nangyayari sa bahay ni Nympha. Tingnan naman natin ang bahay ni Philemon. Ang sabi ni Pablo, kasama si Apphia, na ating kapatid, si Archippus na kapwa natin sundalo ni Kristo at ang mga mananampalatayang nagtitipon sa iyong tahanan sa pagsamba sa Diyos. So pati sa tahanan ng lalaking ito na ang pangalan ay Philemon, meron pong pagsambang nagaganap. Kaya po mga magulang, mga kapatid, ipagpatuloy po natin yung ginagawa nating gathering every Sunday sa atin pong mga tahanan sapagkat ito po pala ay ah, pagbalik doon sa disenyong ipinakilala ng Biblia. Kaya on the right track po tayo sa ating isinasagawa diyan sa Mindoro. Okay? Kaya mga kapatid, hindi sapat yung simba lang tuwing Sunday. Ano?
maganda ang pagsisimba tuwing araw ng linggo, pero hindi ito sapat kasi may mga Kristiyano po na ang pananaw nila, ayun nga, basta nakapunta ako sa isang gusali, nakasimba na ako. Pero pinapakita po sa atin ng kwento ng Biblia na napakahalaga po na tinitipon natin ang ating buong pamilya, kasama na yung kapitbahay, kamag-anak, at ginagawa po nating altar ang ating tahanan. Kaya ang akin pong paanyaya sa lahat, gawin nating simbahay o simbahan ang ating bahay. Alam niyo, ako po ay napadpad sa isang lugar na kung saan ay bawal po ang pagsamba sa Diyos. Ito po ay doon sa bansang North Korea. Dinalo ko po ang bansang yan noong taong 2019. At salamat sa Diyos sapagkat pinalad natin na makarating po sa bansang yan. Yan po yung bansa na kapag bumisita ka, bawal magdala ng Bible. Okay, so kaya nung pumasok po ako sa North Korea, dinilit ko yung aking mga Bible apps kasi natakot ako na baka pag nakita nila yung phone ko, merong Bible app, ay ikulong po ako. So ganun po katindi ang bansang ito na North Korea. Okay? Illegal po dito ang mangaral ng salita ng Diyos. Okay? At kung iniisip po ninyo na ang tinutukoy kong bansa ay yung napapanood po natin sa TV, magkaiba po yun. Kasi iba po ang South Korea sa bansang North Korea. Sa South Korea, napakarami pong simbahan. Pero ang North Korea po talagang illegal ang pagsamba. Bawal ang pagtatayo ng mga simbahan at dyan po napakatindi po ng pag-uusig. Sabi po ng isang aklat, Christians in North Korea live under unimaginable horrors and tyranny. Worshipping in public or if caught in private brings systematic torture, imprisonment, and at times death. Carrying a Bible or speaking to others about Jesus can bring a cruel death. So napakatindi po na kapag nahuli ka raw na nagba-Bible study, sumasamba sa Panginoon, pwede ka nilang ikulong, i-torture, at pwede ring ipapatay. Ibang-iba po sa sitwasyon natin sa Pilipinas. Dito po ay talagang malaya tayong sumamba, sa ilog, sa plaza, kahit tayo po ay maghapong mag-awitan, magbahagi ng salita ng Diyos, wala pong huhuli sa atin sapagkat sa atin pong bansa ay may freedom of religion. Pero iba po sa North Korea sapagkat dyan po dinadakip yung mga tao at pwede pong paslangin dahil sa pagkilala natin sa Panginoon. Now, maaring sa puntong ito ay naiisip natin, nangangahulugan ba na sa North Korea ay walang Kristiyano dahil ito ay illegal? Kabaliktaran po. Sapagkat sa Korea po, ayon po sa mga report sa bansang yan, lalo pong dumadami ang mga Kristiyano. At maaring tinatanong ninyo, di ba nga Brother Joshua, bawal ang pagtitipon, bawal ang magtayo ng simbahan sa North Korea. So saan nagtitipon yung mga Kristiyano sa bansang ito na kung saan ay illegal ang worship service? Palagay ko ay alam nyo na kung saan po sila nagtitipon. Ito po ay sa mga bahay, kagaya po ng ginagawa ninyo. Okay? At yan po ay isang bagay na makikita natin sa isang aklat na sinulat na ang pamagat po ay Principles from the Underground House Churches in North Korea. So tinawag po yung mga house churches sa North Korea na underground dahil sila po ay nagkukubli. Sila po ay nagtatago dahil kapag nahuli sila na sumasamba at hindi sila nag-ingat, maaari po silang dakipin at maaari po silang ipapatay. Ang sabi po ng aklat na yan, home dwellings and other secret places are sometimes the only best option for North Korean believers because of the secrecy requirements. They not only risk their own lives, but also the lives of 3 generations of their family. So, nagtitipon daw po yung mga Kristiyano sa mga bahay at sa mga tagong lugar
Kasi hindi sila pwedeng lumabas sa plaza at doon mag-worship service. Kasi pag nahuli daw sila, hindi lang po silang ikukulong, pati yung kanilang anak, pati ang kanilang kaapu-apuhan. 3 generations. At alam nyo, nabasa ko po sa aklat na yan na ang tindi nung pag-uusig sa mga Kristiyano na meron pong nahuling pamilya na sumasamba. So ang ginawa po, yung mga anak nung mga Kristiyanong magulang, ah, sila po'y ginapos, nilagay po sa kalsada at doon ay dinaanan po sila ng tison, ano? At yung po mga magulang ay kailangang panoorin yung mangyayari sa kanilang anak. So habang dinadaanan po ng pison, durog yung kanilang bungo, durog yung kanilang katawan, kitang-kita po yun ng kanilang mga magulang. At alam nyo, kahit na ganun ang sinapit ng pamilyang ito, ay hindi po nila pinagkanulo ang Panginoong Jesus. So yes, napakahalaga po ng pagtitipon sa mga bahay, lalo po sa ibang bansa na kung saan ay mayroon pong matinding pag-uusig para po sa mga Kristiyano. Now, 3 bagay po ang pinakita ko sa inyo. Una, yung sinasabi ng kasaysayan. Pangalawa, yun pong sinasabi ng Biblia. At pangatlo, yung sinasabi ng kwento sa North Korea na nangyayari po sa kasalukuyan. Isang bagay po ang pinapakita sa atin ng mga kwentong ito. Disenyo ng Diyos ang inyong tahanan na maging simbahan. Yan pong nakikita ninyong picture ay kuha po o larawan noong bahay ng aking kapatid noong pong panahon ng pandemic. Kasi nung panahon ng pandemic, bawal po ang pagsisimba dahil nga may social distancing. At dito po sa Tagaytay, lahat po ng simbahan ay required na magsara. Pero hindi po kami napigilan sa pag-worship, kaya sa loob po ng tahanan namin ay patuloy ang aming pagsamba. Ang ganda po ng sinabi ng ang Panginoong Hesukristo sa Matthew 28 verse 18 to 20. Excuse me po. Ang sabi po ng Panginoong Jesus sa mga verses na ito, Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of age. Makikita po natin sa talata na ating binasa na tayo po ay tinatawag ng Diyos to go and make disciples of all, ano po yung nakasulat sa pula? Of all nations. Now gusto ko pong hiramin yung salitang nations. Ang salitang nations po ay nagmula sa salitang ethnos, nang ibig sabihin ay tribes o mga tribo. Pwede ka bang humarap sa iyong katabi at sabihin mo sa kanya, sino ang katribo mo? Okay. Siyempre, ang pinakamalapit mong katribo ay walang iba kundi ang pamilya mo. Sila ang kadugo mo. Sila ang kalahi mo. Ibig ng Diyos na ang katribo mo o kalahi mo ay magdisipulo mo. Okay? Kaya po tamang-tama ang sinasagawa ninyo diyan sa Mindoro na kung saan iyayakag ninyo yung inyong mga anak, inyong mga kamag-anak, ang inyong mga kapitbahay na tinuturing din ninyong kapamilya sapagkat natutupad yung sinasabi ng Panginoong Hesus na idisipulo natin lahat ng tribo. At hindi na po natin kailangan pang lumayo pa sapagkat yung kapitbahay mo, yan ang katribo mo. Yung kabarangay mo, katribo mo yan. At syempre, ang mga kamag-anak mo at kapamilya mo, katribo mo sila. Alam niyo po ba na may tagubilin po ang Diyos sa mga tao na gustong mamuno sa loob ng church. Dito po sa unang Timoteo, chapter 3, verses 4 and 5. Ang sabi po ng salita ng Diyos, maganda ba ang pamamahala niya sa kanyang bahay? Sinusunod ba siya at ginagalang ng kanyang mga anak? Kung hindi siya marunong mamahala sa sariling pamamahay, paano niya mapapangalagaan ang sambayanan ng
Diyos. Dito po ay kausap ni Pablo yung mga nais maging elder o pastor sa loob po ng simbahan. Mapapansin po ninyo na pinapahalagahan dito ni Pablo yung tahanan. Okay? Kaya nga ang sabi niya, unahin niyo yung tahanan. Kasi pag inuna niyo ang tahanan, mas maaalagaan niyo ang simbahan o sambayanan ng Diyos. Kaya po, napakahalaga po pala na talagang ang inuuna po natin na yakagin, papalapit sa Panginoong Hesus yung atin mismong tahanan, yung atin mismong mga kapamilya. Yan po ang prinsipyo na makikita natin dyan. Kaya pagpatuloy po natin yung atin pong ginagawang pagsasama-sama tuwing araw ng linggo sapagkat ito po pala ay tagubilin ng Panginoong Jesus. Ngayon, sinasabi ninyo marahil, may tuturing ba kaming simbahan, Pastor Joshua? Kami po ay kakaunti pa lang. Hindi ho ba kapag sinabing simbahan, dapat 50 na ang na-attend? Tsaka, bakit po sa loob ng tahanan, dapat may kasama tayong pastor na kagaya nyo para masabing ito ay church? Tingnan po natin kung anong sinabi ng Panginoong Jesus sa Matthew 18 verse 20. Ang sabi po niya, sapagkat kung saan may dalawa o tatlong nagkakatipon sa aking pangalan, ay naroon akong kasama nila. Ilan daw po ang kailangan upang masabi na nandun ang Panginoon? Ilan daw po ang kailangan ng mga tao para masabing simbahan ang isang grupo? Kailangan po ba ng 30,000, 50,000 na tao o 100 na tao? Hindi po, ang sabi po ng Panginoong Hesus, dalawa o tatlong nagkatipon, nandun siya. So, pwede nating sabihin na basta may dalawa o tatlong nagtipon sa pangalan ng Panginoong Hesus, at higit pa, kagaya po ng ginagawa ninyo, yan ay isang lehitimong simbahan. At pansinin po ninyo, hindi po sinabi dyan sa Matthew 18 verse 20 na basta may dalawa o tatlo at may kasamang pastor, simbahan yon. Totoo, mahalaga po ang role ng pastor. Pero kung wala pang pastor, kagaya po dyan sa Mindoro, basta kayo po'y nagtitipon-tipon, nagsasama-sama, at kasama ninyo ang Panginoon, we can consider that a church. Sabi po ni Des Morgan sa kanya pong sinulat na aklat, so when is a church a church? Pretty simple really. When two or three are gathered in the name of Jesus and He is enjoying fellowship with them. Kaya mga kapatid, ang tahanan po talaga ay dinisenyo na maging isang simbahan at pag may dalawa o tatlong nagkatipon dyan sa pangalan ni Jesus, kasama natin ang Panginoon. Nawa po ay magsilbing inspirasyon ito sa bawat isa sa atin na nakikinig ng salita ng Diyos. At kanina nabanggit po natin na maraming problema ang mga Kristiyanong pamilya. Dahilan kung bakit marami ang naghihiwalay at nawawasak. Mga kapatid, ang Panginoong Jesus ang solusyon sa isang matibay at united na pamilya. At sa atin pong pagtitipon-tipon, alam ko po, naroon ang biyaya ng Diyos. At kapag kayo ay sama-samang nagtitipon, nakikinig ng salita ng Diyos, lalo kayong magkakaisa, lalo kayong mapapalapit sa isa't isa, at lalo kayong titibay sa inyong pakikitungo sa isa't isa. Kaya pagpalain po kayo ng Panginoon, hanggang sa next Sunday po ay magkita-kita tayo sa gawaing ito. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa mensahe na amin pong napakinggan ngayong umagang ito. Salamat Lord, sapagkat alam namin na patuloy kayong kumikilos sa mga kapatiran sa Mindoro. Dalangin ko o Panginoon na ang kanilang mga churches na nagkikita-kita ngayon sa loob ng simbahan, sa loob ng bahay, ay magpatuloy po at magpakalago. Salamat po Panginoon at patibayin niyo po ang bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen and Amen. Bago po natin tuluyang tuldukan ang gawaing ito sa pamamagitan po ng video, after po ninyong manood, hinihikayat ko po kayo na manatili sa inyong mga tahanan, mag-share kayo, ano yung natutunan ninyo sa ating pinanood na video.
at ano yung mga bagay, mga insights na nakuha ninyo. Talakayin po nyo yan. At pagkatapos po ninyong talakayin, ay maaari po kayo maggrupo-grupo. Pwedeng tigda-dalawa, tigta-tatlo. At ipag-pray po ninyo ang isa't isa. So pwede ninyong tanungin, ano ba yung nais mong ipag-pray ko, and I will pray for you. Maraming salamat po. At mag-group picture po kayo at isend po ninyo sa atin para maging kalakasan din po sa amin dito sa Tagaytay at sa iba pang mga kapatiran. May the Lord's blessings be with you. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus, the fellowship of the Spirit be with us all. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po. God bless you.